Magandang araw mga kaibigan, at nagbibigay lang po ako ng opinion o komento dito sa resulta ng investigasyon ng piskalya. Tungkol ito sa insidente ng isang pulis na sabihin natin na talagang sinipa, no? Isang pulis na sumipa doon sa isang motorista. Nangyari yata ito sa EDSA. So, na-dismiss yung kaso at ibinaba. Actually, hindi naman na-dismiss. Ibinaba lang ang kaso. Yung kasong frustrated murder ay ibinaba sa, ano bang kaso yon? Slight physical injury. So, ang tanong, tama ba ang desisyon ng piskalya? Sa akin pong palagay ay tama. Bakit kamo? Dahil number one, yung pwersa na ginamit ay hindi naman, sabihin natin, wala naman talagang intensyon na patayin. Kasi kung merong intensyon na patayin ng pulis, yung motorista, ay sana gumamit siya ng baril. Sa aming palagay, magiging mali siguro ang piskal kung slight physical injury lamang ang kanyang kinaso, kung nagpaputok yung pulis at sabihin natin hindi tinamaan yung hindi napuruhan yung motorista. Yun, pwede yung maaaring frustrated murder or attempted murder. Basta pwede yun, no? Kasi kung sinundan niya, saka binaril niya, tapos hindi namatay, hindi napura, pwede yan. Pero tinadyakan lang, saka nabalian, yun, slight physical injury. Tama yung desisyon ng piskal. Dahil wala namang elemento ng wala namang intensyon yung pulis na patayin yung motorista. Kasi sinipa niya lang para matumba sa sobrang galit niya. At saka merong, nag-ugat lahat yun dahil sa gitgitan. Yun ang elemento ng homicide. Ibig sabihin, napatay mo yung isang tao, yung homicide, napatay mo yung isang tao dahil nagkainitan kayo. Pero hindi mo naman talaga planong patayin. Pero dahil lamang sa sitwasyon, sa mainit na sitwasyon, napatay mo yung tao. Kaya yun naging homicide. Pero yung murder talagang pinagplanuhan mong maigi. Na talagang siguradong mamamatay yung tao at hindi ka mapipinsala o hindi siya makakaganti sa iyo. Kaya tama yung desisyon ng piskal na slight physical injury ang kaso ng pulis na sumipa sa motorista. Napakatama yun kahit pa itanong nyo sa mga magagaling na abogado at kahit pa sa mga nag-aaral ng batas, talagang yun ang angkop na krimen. Napakaswerte nga dahil napakaswerte nga ng motorista dahil hindi talagang dinismiss ng piskalya. Talagang ibinaba niya sa angkop na krimen na ginawa ng pulis. So, ang tanong, nabigyan ba ng hustisya yung motorista? Opo. Dahil una, angkop yung krimen na isinampa ng piskalya sa nangyari. Tapos, number 2, nabigyan ng due process ang pulis. Okay? So, ngayon, ang tanong, so, agrabyado ba ang motorista? Hindi. Dahil, bakit kamo? Dahil yung pulis na yun, magkaka-record na sa kanyang record na yun sa kanyang pagkatao. No? At saka yung slight physical injury ay isang kaso na involving moral turpitude. Ibig sabihin, yung kanyang moralidad ay nadungisan na. So, kapag gumawa pa siya ulit, maaari na siyang madismiss sa trabaho. Kaya, yun, no? Napaka-delikado na sa kanyang career, no? Napaka-delikado na sa kanyang trabaho kapag gumawa pa siya ng hindi ka nais-nais sa ibang tao. Kaya tama yung ginawa ng piskal. Yun lamang po at maraming salamat.